5 paraan para magtagal ang relasyon. Una, ipakita ang pagmamahal sa gawa. Isa sa pinakamalaking maling akala tungkol sa love ay iniisip ng iba na feelings lang ito. Maganda ang feelings, pero hindi sapat ang feelings lang para tumagal ang relasyon. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa gawa. Sinasabi sa 1 Corinthians 13 na ang love ay patient, kind, hindi mapagmataas, hindi seloso, at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Pansinin mo, puro actions at attitude ito, hindi puro emosyon. Madaling magsabi ng, I love you kapag maayos ang lahat. Pero nasusubok ang tunay na pag-ibig kapag mahirap na ang sitwasyon. Ang love ay pagpili ng patience kahit may tampuhan. Love ay kindness kahit pagod ka galing trabaho. Love ay loyalty kahit may tukso. Love ay pag-aalaga kahit mas madaling maging selfish. Hindi nabubuo ang matatag na relasyon sa grand gestures lang. Nabubuo ito sa maliliit na araw-araw na bagay. Isang mabait na salita. Isang pakikinig. Isang thoughtful message. Isang pusong marunong magpatawad. Minsan hinihintay ng tao na maramdaman muna ang love bago kumilos. Pero kadalasan, habang ginagawa mo ang pagmamahal, mas lalong lumalalim ang feelings. Kung gusto mong tumagal ang relasyon mo, huwag umasa lang sa emotions. Pabago-bago ang feelings. Pero ang love na pinipili araw-araw, iyon ang nagtatagal. Pangalawa, matutong makipag-usap ng may grace at katotohanan. Ang bawat healthy na relasyon ay nakadepende sa communication. Kapag wala ito, dumarami ang misunderstanding, lumalayo ang loob, at unti-unting naiipon ang sama ng loob. Maraming relasyon ang hindi nasisira dahil nawala ang love, kundi dahil nasira ang communication. Sinasabi sa Colossians 4:6, hayaan niyong ang pananalitan niyo ay laging may biyaya. Ibig sabihin, ang mga salita natin ay dapat may kindness, wisdom, at respeto. Pero hindi ibig sabihin ng grace ay iwasan na ang katotohanan. Kailangan ng relasyon ang grace at truth. Ang truth ay pagiging honest sa nararamdaman mo, sa pangangailangan mo, at sa concerns mo. Ang grace naman ay pagsasabi nito sa mahinahon at mapagmahal na paraan. Kapag may problema, maraming tao ang pinipili ang pananahimik, sarcasm, galit, o sisihan. Pero sinisira ng mga ito ang closeness. Ang matitibay na couples marunong pag-usapan ang problema nang hindi sinisira ang isa't isa. Nakikinig sila para umunawa, hindi lang para sumagot. Alam nila na ang goal ay hindi manalo sa argumento, kundi protektahan ang relasyon. Minsan isang maayos na usapan lang ang kailangan para gumaan ang bigat ng ilang linggong tampuhan. Minsan isang totoong sorry lang ang kailangan para bumukas ulit ang pusong nagsara. May kapangyarihan ang salita. Pwede nitong sirain ang closeness o palalimin ito. Kung gusto mong magtagal ang relasyon mo, magsalita ng tapat, makinig ng maayos, at makipag-usap ng may grace. Pangatlo, matutong magpatawad agad. Walang relasyong tatagal kung walang forgiveness. Dalawang imperfect na tao ang nasa relasyon, kaya siguradong may pagkakamali, misunderstanding, at masasaktang damdamin paminsan-minsan. Ang tanong ay hindi kung magkakaproblema ba. Ang tanong ay paano kayo tutugon kapag dumating ito. Sinasabi sa Colossians 3:13, magpatawaran kayo sa isa't isa. Ang forgiveness ay hindi pagpapanggap na walang nangyari. Hindi rin ito pagtanggap sa maling ginawa. Ang forgiveness ay pagpili na pakawalan ang bitterness para magsimula ang healing. Maraming relasyon ang bumibigat dahil iniipon ang sama ng loob. Naaalala lahat ng pagkakamali, lahat ng masasakit na salita, lahat ng disappointment. Habang tumatagal, tumitigas ang puso. Ang pagpapatawad agad ay hindi ibig sabihin na ignore na lang ang issue. Kailangan pa rin minsan ng boundaries at seryosong pag-uusap. Pero ibig sabihin nito, hindi mo hahayaang kontrolin ka ng galit. Kapag nagpatawad ka, hindi lang siya ang pinapalaya mo. Pinalalaya mo rin ang sarili mo. Ang bitterness nagnanakaw ng peace at joy. Isipin mo kung gaano tayo kadalas patawarin ng Diyos. Lahat tayo nangangailangan ng grace. Ang matitibay na couples ay hindi iyong hindi nagkakasakitan, kundi iyong marunong humingi ng tawad at marunong magpatawad. Kung gusto mong tumagal ang relasyon, huwag hawakan ang bawat kasalanan. Ayusin ang problema, maghilom, at magpatawad agad. Pang-apat, maglingkod sa isa't isa ng walang pagkamakasarili. Maraming relasyon ang nahihirapan dahil parehong tanong ng dalawang tao ay, ano ang makukuha ko dito? Pero ang matatag na relasyon ay nagtatanong ng, paano kita mamahalin at matutulungan?
Lumalakas ang relasyon kapag parehong handang magbigay, hindi lang tumanggap. Sinasabi sa Philippians 2:3 and 4, pahalagahan nyo ang iba kaysa sa sarili nyo. Hindi ibig sabihin nito na pabayaan mo ang sarili mo. Ibig sabihin nito ay mamuhay ng may humility at malasakit. Unti-unting sinisira ng selfishness ang relasyon. Kapag pride ang naninibabaw, laging may bilangan ng effort, sumbatan, at expectations. Pero ang selfless love ay mapayapa. Marunong itong tumingin sa pangangailangan ng partner. Marunong tumulong. Marunong mag-encourage. Marunong magsakripisyo. Ang paglilingkod sa partner ay maaaring simple lang. Pagtulong kapag pagod siya. Pakikinig kapag may pinagdadaanan siya. Pagdarasal para sa kanya. Pagsuporta sa pangarap niya. Pananatili sa tabi niya sa mahirap na panahon. Simple lang tingnan ang mga bagay na ito, pero sa pagdaan ng panahon, ito ang nagpapatibay ng relasyon. Si Jesus mismo ang naging halimbawa ng servant-hearted love. Ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pinaglilingkuran ka, kundi sa marunong kang maglingkod. Kung gusto mong magtagal ang relasyon mo, huwag lang itanong kung ano ang maibibigay sa iyo ng love. Tanungin mo rin kung ano ang maibibigay mo sa love. Pang-5. Gawing sentro ang Diyos. Kung gusto mong magtagal ang isang relasyon, ang pinakaunang pundasyon nito ay ang gawing sentro ang Diyos. Maraming relasyon ang nagsisimula sa attraction, kilig, emotions, o parehas na interests. Mahalaga ang mga bagay na yon, pero hindi sapat para dalhin ang relasyon sa lahat ng season ng buhay. Nagbabago ang feelings. Dumarating ang problema. May mga panahon ng pagsubok. Pero kapag ang Diyos ang sentro, may mas matibay na pinaghuhugutan ang relasyon kaysa emosyon lang. Sinasabi sa Ecclesiastes 4:12. Ang lubid na may 3 hibla ay hindi madaling mapatid. Ibig sabihin, kapag 2 tao ang magkasama at pareho silang nakakapit sa Diyos, mas tumitibay ang samahan nila. Ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom kapag may kalituhan. Siya ang nagbibigay ng peace kapag may stress. Siya ang nagbibigay ng grace kapag nagkakamali ang bawat isa. Ang paglalagay sa Diyos sa sentro ay nangangahulugang sabay kayong nananalangin, humihingi ng gabay sa Kanya, at sinusunod ang Kanyang mga prinsipyo. Ibig sabihin din nito, pipiliin mong magmahal kahit mahirap, maging patient kahit mataas ang emosyon, at manatiling faithful kahit may pagsubok. Maraming couples ang nagtatanong, paano namin ayusin ang relasyon namin? Minsan, hindi sagot ang mas pagod na effort. Minsan, ang sagot ay bumalik sa Diyos at hayaan siyang manguna. Ang relasyong nakatayo lang sa tao ay madaling manghina sa pressure. Pero ang relasyong nakatayo sa Diyos ay may matibay na pundasyon. Kung gusto mo ng pangmatagalang pagmamahal, huwag lang kayong kumapit sa isa't isa. Kumapit kayo sa Diyos ng magkasama. Pag nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na videos ng The Christian Couple. See you sa aming sumusunod na content. God bless you.